Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin nahuli si Castro. Kamara umamin na, laglagan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin ito. Todo deny na naman po si Castro. Kahit huling-huli na mga kababayan ay eto. Todo naman po ang deny at sinisi pa sa PDEA. Ito mga kababayan ang balita mula po sa ABS-CBN News. Palace Exec blames PDEA for missing pages in drug-cleared barangays report. Giit ng Malacanang, PDEA dapat ang tanungin kaugnay sa mga blanco na report tungkol sa mga drug-related barangay dahil sila anila ang nagbigay nito sa palasyo. Nako, alam nyo po mga kababayan, napakalaki pong pagkakamali nito. At napakalaki pong kabubuhan ng mga nasa communication office. Kung isisisi nila sa PDEA itong mga blankong report. Bakit? Unang-una mga kababayan, bilang communication officer, di ba? You have to double check the information. You have to double check. Okay? Kung totoo ba ito? Lahat ba ito may laman? Blanco yung iba no? Attorney pa naman itong si Claire Castro, di ba? At I think nag-aano rin ito di ba? Sa radyo. What I'm trying to point out mga kabayan, si Castro po ay meron pong background maybe sa pagiging isang journalist, di ba? Kung meron man. Pero I think wala. Bakit? Nalusutan na siya. Nalusutan po siya ng mga blankong papel, mga blankong report. Yan. Nahuhuli na kasi kayo. Yan ang mga gawain ninyo Ngayon isisisi nyo pa sa PDEA. Pero kung may kasalanan po ang PDEA at sila talaga ang nagbigay ng blankong yon, dapat din silang managot. Pero what I'm trying to point out dito, dahil ipinasa na nga dito sa communication office, dapat dinoble check na po ng communication office. Di ba? Dinoble check na po ni Castro yung mga, sabi nga ni Sir De Leon, ni Sir Orlando De Leon, sabi niya po yung mga kukumban na mga blanco, tulad daw ng achievements ni President Bongbong Marcos Jr. na mga blanco rin. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Huli na, pumapalagpas si Castro. Ito po, pasadahan din po natin ng si Risa Hontiveros, Sabi po dito, the Senate must launch an ethics probe on the alias Rene recantation before the impeachment trial proceeds. Tama po yan mga kababayan. Baka mas mauna pang ma-impeach si Risa Hontiveros kay Vice President Sara Duterte kung yun man talaga ang plano nila. Kasi napakatibay po ng mga statement at napaka-strong po ng mga statement ni alias Rene. Ni Michael Murillo mga kababayan. Kaya kayo, payag po ba kayo? Sana nga po magkaroon na mapalitan na yung hindi lang sa hindi lang sa ethics committee. Maging sa Blue Ribbon Committee, di ba mga kababayan? Kung totoong si Senator Marcoleta po ang hawak ng Blue Ribbon Committee,
Tututukan po natin yan nang baka sakali mang itong si Risa Hontiveros ay maimbitahan din sa Blue Ribbon Committee. Oh. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito yung sinasabi kong umamin na yung kamera. Eto, parang umaamin na talaga sila eh. Sabi po dito, Pinoys will change mind on BP Sara impeachment once they see evidence in trial. Ayon po yun sa House Prosecutors na sina De Lima at si Jervel Luestro. Paano natin hindi masasabing umamin? Tingnan nyo yung statement nila. Pinoy will change mind. Ibig sabihin mga kababayan, ang Pilipino naniniwala na talaga na walang kasalanan. Kasi changed eh. No? Na walang kasalanan itong si BP Sara. Pero pag nakita daw nila ng mga Pilipino ang mga ebidensya, ay baka sakali pang magbago ang kanilang pag-iisip. Di ba? Aminado na talaga itong kamera. Aminado na sila na walang naniniwala sa kanila. Dahil ano bang ebidensya ang pinagmamalaki nila? Anong ebidensya ang pinagmamalaki nila? Sinabi na hanggang ngayon nga yung mga report ng COA 3 consecutive years na walang paltos ang Office of the Vice President pagdating po sa COA report, sa pag-audit ng COA. Diba? Tapos sasabihin nyo, pag nakita yung ebidensya, ano bang ebidensya yan? Ipakita nyo na. Diba? Ayaw nyong ipakita dahil baka ngayon pa lang hindi na kayo paniwalaan no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto mga karibin natin, President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito sa balita, mga kababayan, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unti-unting mabawasan ang mga bayarin sa pagpapagamot ng mga pasyente habang pinapalawak ang coverage ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Nako, unti-unting mabawasan ang mga bayarin sa pagpapagamot ng mga pasyente habang pinalalawak ang coverage. Ito lang mga kababayan, no? Hindi ba pwede? Kasi napakalaki naman pala ng excess fund ng ating PhilHealth, no? Bakit kaya hindi na lang ilibre, no? Yung mga normal na sakit lang, ha? Dapat linilibre na. Yan ay opinion ko lang base po sa ating experience. Kasi parang wala namang epekto sa bayarin, no? Konti lang eh. Konti lang po yung nadideduct, no? Yung deduction from PhilHealth. No? Marami pong nagko-comment diyan. Sabi nila, ganito po yung binayaran namin, ganito kalaki naman yung bayaran namin. So meaning mga kaubayan, parang kumbaga useless nga eh, di ba? Kasi malaki ang binabayaran mo eh. Pero may tulong din naman. May tulong din naman po ang PhilHealth. Kaso nga lang, ay nako, sa laki ng pondo ng PhilHealth, di ba? Bakit hindi na lang ilibre yung mga normal lang na mga sakit? Yung kailangan may criteria lang. Ito ang libre, ito may babayaran ka na dito sa mga ganitong sakit, di ba? Ganitong serbisyo ng mga ospital. Parang ganun lang, di ba? Pero yan, nasa pamunuan po yan ng PhilHealth at ng gobyerno natin. Whatever decision is, susunod lang po ang taong bayan. Okay? So yan po ang plano, yan po ang plano ni President Bongbong Marcos Jr. Unti-unting babawasan. Okay? Ito pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. mula po sa bilyonaryo 24 minutes ago. Sabi po dito, Marcos backs push for better regulation of online gambling platforms amid addiction concerns. So ito mga karibin natin, no? Better regulation. May better ba sa pagsusugal? Better regulation. Ganun pa rin eh. Magsusugal pa rin eh. Di ba? Kahit anong gawin mong regulasyon dyan, magsusugal at magsusugal pa rin eh. Di ba? Ito nga ang
Ito nga yung pinakabagong slogan ng PAGCOR. News update mula po sa bilyonaryo pa rin, mga kababayan. Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, PAGCOR unveils new slogan. A sharp warning to gamblers. Sabi po dito, ito pang slogan nila. Gambling is addicting. Know when to stop. Yan po. Yan lang po yung ano nila. Warning nila sa mga gamblers. Sa palagay niyo po ba, hindi nila alam na addicting yung, nakaka-addict yung pagsusugal? Alam nila yan. Bakit hindi sila umi-stop? Addicting nga eh. Di ba? So, why not, mga kababayan, total ban na lang yan. Di ba? Total ban. Yung pagsusugal. O sige, pasugalin nyo lahat ng mga Pilipino. Pero kailangan palaging panalo. Kasi kapag hindi po yan palaging nananalo, lagot ang pamilya niyan, mga kababayan. Lagot ang pamilya niyan. Lagot ang pundasyon ng ating bansa. Di ba? Ano bang pundasyon ng ating bansa? Pamilya. Di ba? Kapag nalulungpo sila sa sugal at palagi pong natatalo, marami pong pamilya ang masisira, Mr. President. Sa bagay kayo, marami kayong pera. No? Pwede kayong kahit anong gawin ninyo, marami kayong pera eh. Paano na lang itong mga isang kahig, isang tuka, nagsusugal pa? Wala na. No? At ang nakikita po nating solusyon, mga kababayan, ito ay opinion lang po natin, is yung pag-ban, total ban of this so-called online gambling. Di ba? Yun lang po yun eh. Kayo, ano po, kung may nakikita pa kayong ibang solusyon, paki-comment naman po, mga kababayan. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos magpadala ng liham ang Presidential Communication Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang Beat ang nag-iisang magaling na reporter na siyang nagbulabog sa lahat ng di-umano'y kabulastugan ng gobyerno Ngagba at sa lahat ng di-umano'y kasinungalingan ni Malacanang spokesperson Claire Castro. At ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Idinahilan umano ng PCO sa liha ang anyay paglabag umano sa coverage protocol ni Eden Santos nang lapitan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa isang itinalagang mamamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag sa coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban kung siya'y pinag-iinitan ng mga opisyales. At Senatorial-elect Rodante Marcoleta binasag na ang katahimikan at matapang nagsalita na sa publiko at sinampal ng katotohanan ni pinangalanan. Ngunit tila nasupalpal sa kahiyan at katotohanan ang di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communication Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, matatanda ang ilang beses na nag-trending sa social media ang palitan ng tanong at sagot nila Eden Santos at PC Officer Attorney Claire Castro sa mga press briefing ng palasyo. At ilang beses din halos hindi makasagot at huli sa sariling bibig ang di umano'y mga kasinungalingan ni Claire Castro. Matapos ang nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad namang umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Samantala, ito daw di umano'y naging video na pinagbasihan ng Malacanang upang sana'y tanggalin ang magaling na Net25 journalist na si Eden Santos. Ito ang video ng ma-ambush interview ni Eden Santos si Marcos Jr. Pagmasdang mabuti, ito lang ba ang dahilan kaya't ipinapatanggal na kaagad as a police reporter si Eden Santos?
Merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na Oh, yun naman pala. Ipa-interview Bakit talaga. ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Oho. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata kasi kanila request yun, Sen eh. Parang protocol, well, request basically. Una-una ako, personal, Opo. kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano may substitute yan? Saan ko hahanap pa? Oho. Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Opo. Taon na ang kanilang training dito. Oho. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. Kaya nga po mga kababayan, sabi ni Kato Nyingay, no, ang trabaho po ng reporter ay magtanong, no, to accumulate information, no, from the resource person. Baka yun lang ang pagkakataon, no, para maitanong ni Miss Eden Santos yung kanyang gustong kuning sagot mula kay President Bongbong Marcos Jr. Kasi kapag puro Claire Santos lang, no, pag si Jose Claire Castro lang ang kanyang tinatanong, puro singaw ang sagot ni Castro, di ba? Parang kung ako si Miss Eden, ang iisipin ko, wala naman akong nakukuhang magandang sagot kay Claire Castro. Direktahin na nga natin ang Pangulo para sigurado tayo. Di ba? Parang ganun po yung naiisip ko eh. Kung bakit niya natanong po si President Bongbong Marcos Jr. Naiirita na siguro si Miss Eden Santos sa mga sagot ni Castro. Kasi alam niyo mga kabayan, magaling lang talagang sumagot si Castro pagdating sa mga Duterte. Parang hasang-hasa na siya. Buro baliktarin mo man, no? Baliktarin mo si Castro. Basta Duterte lang ang tanong. Wala. Finish ka kay Castro. Pero pagdating po sa ibang mga bagay, no? Minsan nga sa mga Duterte, sumasablay pa rin eh. Ang maganda lang kay Castro, mga kababayan, yung paninira niya sa mga Duterte, pagtira niya sa mga Duterte. Yun lang. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa pagnanakaw ng tao.